Harvey York mula Kabanata 1 hanggang 5. Harvey York Rise to Power. Kabanata 1. Sa Villa Zimmer sa Niamey. Ang kapaligiran ay nagliliwanag sa mga ilaw. Ang gabing iyon ay ang ika-7 kaarawan ni Senior Zimmer, at ngayon ay napuno ito ng maraming bisita. Lahat ng kanyang mga anak at apo ay nagbigay sa kanya ng mga regalo at sabay-sabay na sinabi. Umaasa kami na si Senior Zimmer ay laging biniyayaan ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Si Senior Zimmer ay mukhang medyo malabo at masigla habang nakaupo sa kanyang upuan. Sagot niya, mabuti, lahat kayo ay talagang masunurin. Masayang-masaya ako ngayon, kaya pagbibigyan ko ang bawat hiling mo. Sabihin mo lang ang gusto mo. Lolo, gusto ko ng apartment malapit sa dagat. Hindi ito mahal at mahigit $1,000,000 lang. Lolo, gusto ko ng limited edition na Chanel bag. Lolo, gusto ko ng BMW sports car. Lolo, gusto ko ng Rolex watch. Mabuti, ibibigay ko lahat ng hiling mo. Ibinigay ni Senior Zimmer sa kanila ang kanyang pangako ng walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga anak at apo na humingi ng regalo. Halos mapaluhod sila sa sahig bilang pasasalamat. Nang makita ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, natuwa rin si Senior Zimmer. Nakaramdam siya ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang manugang ni Zimmer's Harvey York, ay biglang humakbang at nagsabi. Lolo, pwede mo ba akong bilhan ng scooter? Mas madali para sa akin na pumunta at bumili ng ilang mga gulay. Sa sandaling iyon, nabigla ang lahat mula sa Zimmers. Halos lahat ay natulala habang nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala. Nawala na ba sa isip ang manugang? Anong klaseng pagkakataon yan? Paanong may hihilingin ang isang manugang? At saka, hindi man lang siya naghanda ng regalo para kay Zimmer Sr. noong birthday party. Paano siya naging walang hiyang magtanong ng kung ano-ano kay Senior Zimmer? Wala man lang siyang hiniling kundi scooter. Sinadya ba niyang ipahiya si Senior Zimmer? 3 taon na ang nakalilipas, wala silang ideya kung saan natagpuan ng lola ni Zimmer ang isang lalaking nagngangalang Harvey. Pinilit niyang pakasalan ng kanyang panganay na apo. Noon, si Harvey ay isang dukha at walang pinagkaiba sa isang pulubi. Gayunpaman, sa araw ng kanilang kasal, namatay ang lola ni Zimmer. Mula noon, lahat ng taga-Zimmer ay tumingin sa kanya. Sa nakalipas na 3 taon, ginawa ni Harvey ang lahat ng uri ng manu-manong paggawa para sa Zimmers. Kailangan niyang maghanda ng tubig para sa iba pang maghugas ng kanilang mga paa. Bukod doon, siya rin ang namamahala sa pagluluto. Siya ay humantong sa isang medyo miserable buhay doon. Ngayon, gumawa siya ng tunog at humingi ng scooter. Ito talaga ang pinakamahusay sa isang grupo ng masama. Ang scooter sa bahay ay ninakaw ng isang tao nang pumunta siya at bumili ng mga gulay noong nakaraang araw. Siya ay mahirap at walang pera, kaya ang tanging nasasabi niya sa mga oras na iyon. Dahil lubos na nasiyahan si Senior Zimmer, naramdaman ni Harvey na tiyak na pagbibigyan niya ang kanyang hiling dahil ito ay napakaliit na bagay. Mukhang masaya ngayon si Senior Zimmer pero biglang nagdilim ang mukha niya. Inihagis niya ang baso mula sa kanyang kamay at nabasag ito sa sahig. Tapos galit siyang sumigaw. Bastard, dumating ka ba para sa isang birthday party o pumunta ka para i-spoil ito para sa lahat? Ang asawa ni Harvey na si Mandy Zimmer ay sumugod at nagpaliwanag. Lolo, walang malay si Harvey. Ngayon ay isang masayang araw. Huwag kang magalit dahil sa kanya. Tapos, hinayla niya si Harvey sa tabi. Sa sandaling iyon, ang pinsan ni Mandy na si Queen Zimmer ay nanunuya at sinabing, Mandy, tingnan mo ang walang kwentang asawa mo. Anong mga pagkakataon ang mayroon tayo ngayon? Ika-7 kaarawan ni Lolo, dumating siya na walang laman. How dare he ask something kay Lolo? Kailan pa siya naging matapang? Tama iyan, wala siyang manners. Paano siya magtatanong ng kahit ano? Hindi ba siya nakakita ng napakaraming bisita dito ngayon? Nakakahiya talaga. Ang boses ay ang pinakamamahal na apo ni Senior Zimmer Zach Zimmer. Noon pa man ay ayaw niya kay Mandy. Ngayon ay nakahanap na siya ng pagkakataon para kutsain siya. Anong hindi ginagawa ng bastard na ito? Anong karapatan niyang tumira sa pamilya natin? Oo, pinahiya niya tayo. Nakikita ko na ngayon. Sinadya niya yun para inisin kami. Gusto niyang sirain ang happy mood ni Lolo. Walang kwentang tao. Marami kaming katulong dito sa pamilya. Kailangan pa ba namin kayong bumili ng gulay?
Hindi mo man lang pinaghirapan. Napakawalan, Gia. Sa tingin mo ba mahalaga ka sa amin? Alis na, bubugbugin kita pag lalo mo kaming pinahiya. Panipi-panipi. Nang marinig ang mga pagtuligsa at akusasyon mula kay Zimmer, hindi maiwasan ni Harvey na tumingin sa ibaba. 3 taon na ang nakalilipas, maaaring namatay si Harvey sa isang marahas na kamatayan kung hindi siya dinala ng lola ni Zimmer. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagreklamo tungkol sa paggawa ng lahat ng uri ng mababang gawain para kay Zimmer sa nakalipas na 3 taon. Lolo, dumating ang manager mula sa York Enterprise Don Zander para batiin ka ng maligayang kaarawan. May nagsalita sa pinto. Maya-maya, pumasok sa hall ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakangiti. Ang York Enterprise ay isang negosyo ng pamilya na pag-aari ng pinakamaimpluwensyang pamilya ng York sa South Light. Bukod pa rito, isa si Don sa mga project manager na nagtatrabaho para sa York Enterprise. Siya ay nagmula sa isang magandang background ng pamilya, at may hawak na isang mahalaga at prestihiyosong posisyon sa kumpanya. Maraming pamilya sa Niemhi ang gustong maging malapit sa kanya, ngunit hindi sila nakahanap ng magagandang pagkakataon. Nakapagtataka, dumating siya para batiin si Senior Zimmer sa kanyang kaarawan. Senior Zimmer, ito ang regalo ko para sa iyo. Nakangiting sabi ni Don. Pagbukas niya ng gift box, maraming tao ang natigilan. May isang tseke sa kahon, at ito ay nagkakahalaga ng $880,000. Sa Niemhi, ang halagang iyon ay napupunta sa mga proposal ng kasal. Senior Zimmer, pumunta ako ngayon para magpakasal. Matagal ko nang hinahangaan si Mandy. Sana tanggapin niya ang proposal ko at pakasalan niya ako. Napasinghap naman ang iba sa pagtataka. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Si Mandy ang asawa ni Harvey. Wala bang pakialam si Don dyan? Wala siyang respeto kay Harvey. Ngunit pagkatapos ng maraming deliberasyon, si Harvey ay isang walang kwentang ampon na manugang. Bakit siya dapat igalang ng Don? Hindi man lang natakot ang Don na masaktan niya si Harvey. Alam kong maaring masyadong biglaan ang mga sinasabi ko pero hindi ko kayang makita ang pinakamamahal kong si Mandy na nakikisama sa isang walang kwentang lalaki. Senior Zimmer, sana ay pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Nakangiting sabi ni Don. Tumalikod siya at ngumiti kay Mandy bago siya tumalikod at umalis. Hanggang noon, hindi na sumulyap si Don kay Harvey. Wala siyang pakialam kay Harvey. Pagkaalis niya, lahat ay nahulog sa mainit na usapan. Ginoo, si Zander ay isang department manager sa York Enterprise. Malaki ang lakas niya. Narinig ko na ang kanyang isang desisyon ay maaaring matukoy ang kapalaran ng isang maliit na kumpanya, masira ito o hayaan itong umunlad. Napakaswerte ni Mandy. Kung pakakasalan niya ang amo ni Zander, mas mabuti na iyon kaysa makasama ang walang kwentang Harvey na iyon. Kung magpakasal sila sa isa't isa, tiyak na makikinabang din ang aming pamilya. Biglang humakbang ang nakababatang kapatid ni Mandy na si Cynthia Zimmer at sinabing, Harvey, ayaw mo ba ng scooter? Kung papayag kang hiwalayan ng kapatid ko, bibili ako ng scooter para sayo bukas. Paano na? Mabuti. Nakakamangha ang sinabi ni Cynthia. Hindi ba gusto ng walang kwentang lalaki na ito ng scooter? Ihahatid namin. Hayaan mo siyang pumayag sa hiwalayan. Namilog ang mga mata ni Senior Zimmer. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Harvey at sinabing, Harvey, kung payag kang hiwalayan si Mandy siguradong higit pa sa scooter ang maibibigay ko sa iyo. Paano kung $1,000,000? Noong una, nakayuko si Harvey. Pero ngayon, sinulyapan niya si Mandy sa tabi niya. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi, Lolo, hinding-hindi ko hihiwalayan si Mandy. Lumala ang ekspresyon ng mukha ng Zimmer Sr. Tinuro niya si Harvey at galit na sinaway. Hindi kumikita ang mga bata. Huwag mong tanggihan ang napakagandang alok. Magwala ka. Ayoko ng masasamang itlog sa birthday party ko. Saglit na natigilan si Harvey. Nagulat siya nang makitang hindi pala kaibigan si Senior Zimmer sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang nararamdaman. Sa oras na iyon, maaari lamang niyang iling ang kanyang ulo at umalis. Harvey, mukhang nagdududa si Mandy. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong habulin. Nang makita iyon, malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Mandy, kung maglakas loob kang lumabas kasama siya ngayon, tatanggihan kita at hinding-hindi ko aaminin na apo kita. Agad namang huminto sa paglalakad si Mandy.
Hindi niya akalain na makikita niya ang kanyang lolo na ganito kalupit. Agad na sabi ni Harvey. Dito ka lang, huwag mo akong pansinin. Bago pa makapag-react si Mandy ay tumalikod na si Harvey at umalis. Humagalpak ng tawa si Zack. Mahal kong hipag, paano mo balak umuwi? Don't tell me na balak mong maglakad hanggang sa pauwi. Halika, nakakuha ako ng $1 dito. Hayaan mo akong maging mapagbigay at ibigay ito sa iyo upang mabayaran mo ang iyong pamasahe sa bus. Huwag kang maiyang kunin. Pagkatapos, kumuha siya ng $1 at inihagis kay Harvey. Humagalpak ng tawa ang mga Zimmer. Bahagyang nagnganga ang mga ngipin ni Harvey, ngunit nanatili siyang walang imik. Pagkatapos noon, diretso siyang umalis sa villa ni Zimmer. Sa pagkakataong iyon, biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang kanyang lumang phone at sinipat iyon. Isa itong contact number na nagtatapos sa 6 na digit na 8. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Pagkatapos ay pinindot niya ang mensahe at sinipat iyon. Sir, ang kumpanya ng York ay nasa malalim na problema. Umuwi ka na para harapin ito. Kabanata 2. Ito ay isang mensahe mula sa Yorks. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Ang mga York ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Southside. Noong una, si Harvey ang nararapat na tagapagmana. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas, may isang tao sa pamilya ang maling nag-akusa sa kanya at nagsabing nilustay niya ang mga pondo ng kumpanya. Dahil doon, tinanggal ang pagkakakilanlan niya bilang tagapagmana nila. Ang buong pamilya ng York ay may parehong opinyon at si Harvey ay agad na tinanggihan. Isa pa, ang kanyang mga magulang ay agad na ipinadala sa ibang bansa at hindi na niya ito nakita mula noon. Nang umalis siya sa Yorks 3 taon na ang nakalilipas, wala siyang ni isang sentimos sa kanya. Natrauma siya sa matinding suntok, at nagkasakit siya ng malubha. Buti na lang at mabait ang lola ni Zimmer na pinapasok siya. Pinayagan pa niya itong maging kanyang apo, para hindi na siya mamatay ng ganoon kalungkot. Gayunpaman, kahit 3 taon na siyang kasal ni Mandy, sa pangalan lang sila kasal at hindi sa realidad. Kung hindi sinubukan ni Zimmer na protektahan ang kanilang reputasyon, maaaring hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na matulog sa lungga. 3 buong taon na ang nakalipas. Naisip ni Harvey na sanay na siya sa ganoong buhay. Sa katunayan, siya ay walang iba kundi ang manugang na dinala ni Zimmer. May iba pang nagdulot kay Harvey ng mas matinding sakit. Kahit na si Mandy ay palaging nagsasalita ng prangka at prangka sa kanya, siya ay napakahusay at maganda. Pagkatapos ng 3 taon na kasama niya, napagtanto ni Harvey na nahulog ang loob niya sa kanya. Habang iniisip niya iyon, muli siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang telepono. Sir, nakikiusap ako sa iyo ngayon. Mangyaring tulungan kami. Hindi ka ba bumili ng stock ng minahan ng ginto 3 taon na ang nakakaraan? Kamakailan, may nakatuklas na may malaking halaga ng ginto sa minahan ng ginto. Ngayon, ang presyo ng bahagi ng minahan ng ginto ay tumaas ng husto. Ngayon, naputol na ang pondo ng kumpanya at kailangan namin ang iyong tulong ng madalian. Kung hindi, masisira ang pamilya natin. Natarante si Harvey. Sandali siyang natigilan. Sa loob ng taon, namuhunan siya ng $10 milyong sa minahan ng ginto. Ito rin ang dahilan kung bakit inangkin ni Yorks na nilustay niya ang mga pondo ng kumpanya, at siya ay tinanggihan bilang isang resulta. Wala pang 3 taon, at natuklasan nila na ang minahan ng ginto ay puno ng malaking halaga ng ginto, at sa gayon ay tumaas din ang presyo ng bahagi nito. Sa sumunod na sandali, mabilis na naglabas ng itim na bank card si Harvey. Ang itim na card ay naiwan sa loob ng 3 taon. Ito ay isang kasangkapan na maaaring magpahiwatig ng prestihiyo ng isang tao sa buong mundo. Kung sino raw ang may card, pagbibigyan ng lahat ng hiling saan man sila naruroon. Agad niyang tinawagan ang 24 na hour customer service hotline ng card. Narinig niya ang isang matamis na boses ng babae sa kabilang dulo ng telepono. Mahal na Ginoong York, magandang hapon. Maaari ko bang malaman kung may maitutulong ako sa iyo? Mangyaring tulungan akong suriin ang balanse sa aking account. Walang problema, please wait a moment, magalang niyang sabi. Sa sumunod na sandali, halatang nabulunan ang boses niya at parang nagulat siya. Ginoo, York, ang balanse sa iyong account ay pambihira na ito ay nakalock para sa mga layuning pangseguridad. Hindi kita masuri kung isa sa alang-alang ang aking posisyon.
Pupunta ako at mag-a-apply para dito ngayon. Maaari ba kitang tawagan muli sa 1 minuto? Walang problema, sabay baba ni Harvey ng phone. Ang halaga ng pera ay napakalaki na ang account ay nakalock para sa mga layunin ng seguridad. Humagalpak siya ng tawa, sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas siya ng 10 milyong dolyar at nag-invest dito para lang sa kasiyahan. Hindi niya akalain na ang ganoong uri ng pamumuhunan ay maaaring magdulot sa kanya ng isang malaking sorpresa. Hindi man lang alam ni Harvey kung magkano ang pera niya ngayon. Casual na naglakad si Harvey pauwi. Pag-uwi niya ay matagal nang nakauwi si Mandy. Sa kabilang banda, may 2 pang babae sa sala. Sa di kalayuan ay kitang-kita niya na ang isa ay kaakit-akit at sexy habang ang isa naman ay cute at maganda. Bukod pa riyan, napakaganda at eleganteng ni Mandy. Si Mandy yun at ang 2 niyang matalik na kaibigan. Ang sexing babae ay pinangalan ng Cecilia Zachary habang ang cute na babae ay pinangalan ng Angel Queen. Hindi pinansin ng 3 si Harvey habang papasok sa sala. Napabuntong hininga si Angel na nakaupo sa gilid. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mandy, seryosong bagay ang pag-usapan natin. Nabalitaan ko na may problema ang kumpanya mo." Pinunasan ni Mandy ang kanyang mga templo. Sagot niya, "Oo, ilang araw na ang nakalipas, ang aking kumpanya ay nahaharap sa ilang mga problema sa pagpopondo. Ngayon kailangan natin ng 5 milyong dolyar. Kung hindi ko makuha ang pera sa lalong madaling panahon, natatakot ako sa aking kumpanya." Bumantong hininga si Angel at sinabing, "Pero Mandy, hindi madaling kumita ng 5 milyong dolyar sa napakaikling panahon." Bahagyang tumango rin ang hot lady, si Cecilia na nakaupo sa tabi nila. Nakita ni Mandy ang kanilang tugon at napagtantong hindi siya nito tinutulungan, kaya medyo natarante siya. Nang makita niya si Harvey na nakatayo doon, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Pinagalitan niya, "Harvey, kailan ka nagkaroon ng karapatang tumayo dito at makinig sa amin kapag nasa gitna tayo ng seryosong usapan? Halika at maglaba ka. Tandaan na hugasan ang iyong mga kamay ng maligamgam na tubig. Kapag kumupas ang kulay, sisiguraduhin kong sa bulwagan ka matutulog ngayong gabi." Aalis na sana siya at maglalaba nang masunurin ng biglang tumunog ang phone niya. Nakakagulat, ito ay isang tawag mula sa 24 na oras na serbisyo sa customer mula sa isang itim na card. Sinagot ni Harvey ang tawag at muli niyang narinig ang boses ng matamis na ginang. "Mahal na Ginoong York, pagkatapos suriin, nalaman namin na ang lahat ng iyong ari-arian ay hawak sa isang offshore account. Kung maghuhukay kami ng mas malalim dito, maaari naming labagin ang iyong privacy. Iminumungkahi namin na makipag-ugnayan ka sa amin kapag mayroon kang libreng oras. Pagkatapos ay magpapadala kami kaagad ng isang tao na mag-imbite sa iyo sa punong tanggapan ng NIMHI, upang masuri mo mismo ang balanse ng account. Pumayag ka ba dyan?" Ungol ni Harvey. "Mabuti, ngunit bakit kailangan kong magkaroon ng napakaraming problema para lamang masuri ang mga balanse ng offshore account?" Pagkasabi niya nun ay binaba niya na ang phone. "Mandy, nakakatawa ang asawa mo." Hindi napigilan ni Angel ang tumawa ng malakas. Gusto niyang suriin ang balanse ng kanyang offshore account. Nanunood ba siya ng maraming palabas sa TV? Alam ba niya kung ano ang isang offshore account? Nang marinig yun ay napangiti rin si Mandy. Pagkatapos ay sinabi niya, "Narinig niya siguro yun nung kausap ko si Dad ilang araw na ang nakakaraan. Ipinapalagay ba niya na lahat ng bank account ay tinatawag na offshore account? Pero lagi ko siyang binibigyan ng $100 bilang allowance niya araw-araw. Iniisip ko kung nagpapanatili din siya ng balanse." "Mandy, may kasama kang magandang alaga. Medyo matipid siya," ngumiti ng mahina si Cecilia. Sa totoo lang, hindi nila maiwasang mapatawa. Sa puntong iyon, sobrang balisa si Harvey at sumugod kay Mandy. Seryosong sabi niya sa asawa, "Darling, kailangan ba ng kumpanya mo ng 5 milyong dolyar? Bakit hindi? Hinayaan mo akong tulungan kang ayusin iyon." Humagalpak ng tawa si Cecilia. Siya ay talagang isang mainit na babae, kaya kapag siya ay gumagalaw sa paligid, siya ay tumingin napaka-energetic at kaakit-akit. Sa pagkakataong iyon, napatingin siya kay Harvey at sinabing, "Harvey, alam mo ba kung ano ang 5 milyong dolyar? Huwag mong ihalo ito sa 500 dolyar. Kahit na iniipon mo ang iyong $100 allowance araw-araw, paano ka magkakaroon ng 5 milyong dolyar?
Ngumisi si Harvey. Paano kung kaya ko? Napangisi si Cecilia. Kung makakapaglabas ka ng $5 milyong, luluhod ako sa iyong harapan at tatawagan kitang ama. Humagalpak siya ng tawa. Ganoon ba? Napangiti si Harvey. Makahulugan niyang sinabi. Then please remember what you said. Huwag mong sisirain ang iyong pangako. Pinunasan ni Mandy ang kanyang mga templo sa tabi nila. He then waved his hand and said, "That's more than enough." Bahagyang sinabi ni Harvey, mabuti. Wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili. Nang gabing yun, natutulog pa rin si Harvey sa lungga. Hindi siya makapaniwala sa biglaang magandang balita. Hindi talaga ito panaginip. Hindi napigilan ni Harvey na tapikin ng bahagya ang mukha niya. Kailangan kong pumunta sa bangko bukas para tingnan kung magkano ang pera ko. Hindi mapakali ang gabi niya. Kinabukasan, itinulak ni Harvey ang kanyang electric bike sa labas ng madaling araw. Nakapagtataka, nalaman niyang may naghagis ng baterya doon para sa kanya. Sa sandaling pag-isipan iyon, alam niyang si Mandy ang may gawa noon. Yung iba mula kay Zimmer ay hindi masyadong magaling gumawa ng ganyan. Pagkatapos ay install ang mga baterya, naghanda si Harvey na tumungo sa bangko. Harvey, saan ka pupunta ng madaling araw? Sa balkonahe sa ikatlong palapag, nakita niya ang isang dalaga na nakasuot ng cute na pajama set. Kamukha niya si Mandy. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Harvey ng masama. Si Cynthia pala. Ate, magandang umaga. Tumango si Harvey at magalang na binati siya. Sino ang iyong kapatid na babae? Paanong mapapangasawa ng kapatid ko ang isang walang kwentang tulad mo? Kung ako yun, sisikilan kita hanggang mamatay sa gabi ng kasal. Nanlamig ang itsura ni Cynthia. Casual niyang ibinato sa kanya ang folder ng dokumento. Nakalimutan ng kapatid kong dalhin ang dokumentong ito para sa kanyang pagpupulong. Ipadala mo sa kanya. Kung huli ka, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi may kakaila, kahit mahirap na bata lang si Cynthia noong high school, nagmana pa rin siya ng mahuhusay na jeans mula kay Zimmers. Siya ay may payat na baywang na may payat na binti. Siya ay talagang kaakit-akit. Nataranta namang kinuha ni Harvey ang isang folder ng mga dokumento mula sa lupa. 3 taon na siyang ikinasal kay Mandy, hindi niya ito pinakawalan at makipagkita sa kumpanya sa takot na mapahiya siya nito. Ngayon ay hiniling niya sa kanya na magpadala sa kanya ng mga dokumento. Panaginip ba ito? Pumunta ka agad. Nang makitang natulala si Harvey, galit na galit si Cynthia. Lahat ng kapatid ko, matangkad at guwapong bayaw. Ang ilan sa kanila ay banayad at matikas. Pero bakit ang bayaw niya ay walang kwentang duwag? Ni hindi niya kayang tingnan ito. Kabanata 3. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na si Harvey sa kumpanya ni Mandy. Papasok na sana siya sa entrance, bigla siyang hinarang ng isang bodyguard gamit ang stun baton. Malamig na sabi ng bodyguard, "Go. Hindi kami tumatanggap ng pulubi dito." Kagigising lang ni Harvey, hindi pa niya nagawang linisin muna ang sarili. Bukod dito, naka-shirt siya at shorts na may mga patch. Para siyang pulubi sa kalye. Pero sanay na si Harvey sa ganoong bagay. Ngumiti siya at sinabing, "Sir, narito ako para magpadala ng mga dokumento sa aking asawa." "May asawa ka na ba?" Naghihinala ang bodyguard. Yan ba ang naglilinis na babae Zara o ang trabahador na nagtatrabaho sa kusina sa likod si Lily? "Asawa ko si Mandy," sabi ni Harvey. Natigilan ang bodyguard. Agad naman siyang tumawa ng malakas. "Naiintindihan ko, ikaw ang manugang ni Zimmers." Hindi niya napigil ang tumawa. Umiling si Harvey, hindi kailanman sumagi sa isip niya na siya ay medyo sikat. "Tama na iyan, ibigay mo sa akin ang mga dokumento. Miss Zimmer asked me to take the documents from you if you are here," sabi ng bodyguard. Hindi, napailing si Harvey sa determinasyon. "Sabi ng hipag ko, medyo importante daw, kaya kailangan ko itong ibigay ng personal sa asawa ko. Pwede bang tumabi ka?" "Ikaw." Walang magawang itinuro ng bodyguard si Harvey. Baliw ba siya? Hindi ba niya alam kung paano hindi siya nagustuhan ni Zimmer? Tsaka ganito siya manamit, hindi ba siya natatakot na masira ang imahe ng kumpanya? Habang nag-uusap sila ay may narinig silang malakas na tunog ng makina ng sasakyan mula sa likuran nila. Hindi nagtagal, makikita ang isang BMW 5 Series na nakapark sa tabi ng electric bike ni Harvey pagkatapos ng isang high-speed drift maneuver.
Pagkatapos, nakita nilang bumaba ng sasakyan si Dawn na may hawak na isang bouquet of roses. Ikinagagalak kitang makita dito, Master Xander. Nang mapansin si Dawn, ang mayabang na bodyguard ay agad na nagmukhang palakaibigan at pambabala. Agad niyang sinabi, "Ginoo, Xander, mangyaring maglakad dito. Matagal ka nang hinihintay ni Miss Zimmer sa opisina." Tumango ang Dawn sa kanya. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kumpanya nang hindi man lang sinusulyapan si Harvey. Papasok na rin si Harvey sa kumpanya. Gayunpaman, itinaas ng bodyguard ang kanyang stun baton at muling hinarangan ang daan ni Harvey. "Anong ibig mong sabihin? Bakit siya pinapasok sa kumpanya at ako hindi?" Tumingin si Harvey sa bodyguard at nagtanong. Bumantong hininga ang bodyguard at sinabing, "Harvey, manugang ka lang. Paano mo maihahambing kay Mr. Xander? Tingnan mo, ang pabango at mga rosas sa kanyang mga kamay ay tiyak na nagkakahalaga ng higit sa $100. May ganyan ka bang pera? Sa nakikita ko, malapit ka nang tumigil sa pagiging manugang nila." Saglit na natigilan si Harvey. Sumimangot siya at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, bobo ka ba o naglalagay ka ng event dito? Ang mga insidente na nangyari noong nakaraang gabi ay kumalat sa buong lungsod. Alam ng lahat na si Mr. Xander ang habol kay Miss Zimmer. Perfect match sila. Pag-aari nila ang isa't isa. Tignan mo ang iyong sarili. Nakakaawa at walang kwenta ang itsura mo. Nagtataka ako kung bakit pumayag si Miss Zimmer na pakasalan ka sa unang lugar." Saway sa kanya ng bodyguard. Samantala, bumukas ang elevator sa lobby ng kumpanya. Lumabas si Mandy sa elevator na nakasuot ng floral print na damit, napakaganda at napakarilag. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Dawn. Ngumiti ito at tumango sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mr. Xander, kanina pa kita hinihintay." Pinaikit ng Dawn ang kanyang mga mata, at ang isang kislap ng kasakiman ay malayo sa kanyang mga mata. Ito ay halos hindi makilala. He licked his lips subconsciously and handed her a bouquet of flowers gracefully. Ngumiti siya at sinasabi ng ilang tao na dapat ibigay ang magagandang regalo sa mga karapat-dapat sa kanila. "Mandy, ang ganda mo kasing bulaklak. Kaya ikaw lang ang nararapat sa bouquet na ito." Bahagyang kumunat ang noo ni Mandy. Naalala pa niya ang nangyari kagabi. Nag-propose si Dawn sa harap ng lahat, at ngayon ay nalaman na ang buong pangyayari sa Niamey. Ngayon, hinahabol pa niya ito sa sobrang pangahas na paraan. Sa una, si Mandy ay nag-aatubili na makipagkita kay Dawn. Ngunit ang kanyang kumpanya ay lubhang nangangailangan ng ilang pondo ngayon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Dawn. Sa pag-iisip niyan, ngumiti si Mandy at sinabing, "Mr. Xander, niloloko mo ako. Inaanyayahan kita ngayon na may ganitong kabaitan dahil gusto kong makipag-ayos sa isang deal sa negosyo sa iyo. Paano ako kukuha ng regalo mula sa iyo?" Masayang ngumiti si Dawn at sinabing, "It's no big deal, and it doesn't mean much." "Mandy, sabi mo ayaw mo sa regalo ko. Sa tingin mo ba hindi ito sapat? Paano ito? Kukunin ko ang isang tao na magpadala ng ilang mga rosas mula sa Prague. Paano na? Hindi mo kailangang gawin iyon. Ang produksyon ng rosas ng Prague ay hindi maganda sa taong ito. Nabalitaan ko na ang mga rosas na itinatanim nila doon ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000 bawat rosas. Hindi gaanong halaga." Umiling si Mandy. Kahit nasambahin niya ang mga rosas doon, hindi niya maiwasang makitang katawa-tawa ang presyo. Higit sa $1,000 bawat rosas. Bahagyang kumaibot ang mga mata ng Dawn. "Professor Course, I can't just serve her roses. Mayroon akong mahigit 100 rosas dito sa aking mga kamay. Kung gusto ko siyang regalo, kailangan kong magkaroon ng ganito." Sa makatuwid, nagkakahalaga ito ng mahigit $2,000,000. Nang maisip iyon ni Dawn, hindi niya maiwasang magmukhang awkward kahit na siya ay isang lalaki na laging mukhang mapagpakumbaba sa harap ng iba dahil sa kanyang yaman. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Harvey na nakatayo sa labas ng lobby ay nagawang makalampas sa mga bodyguard at biglang pumasok sa lobby. Hinawakan niya ang bouquet ng bulaklak sa mga kamay ni Dawn at inihagis sa sahig. "Honey, huwag kang kumuha ng mga bagay sa iba. Kung gusto mo ng mga rosas, bibili ako para sa iyo. Isa lang itong rosas." Hindi alam, naging matapang si Harvey. Kinuha niya ang maliit at malambot na kamay ni Mandy at kinaladkad siya patungo sa elevator. "Harvey, bitawan mo ako.
Anong uri ng kalokohan ang iyong binubulalas? Malumanay na saway ni Mandy sa kanya. Kasalukuyan silang nasa lobby ng kumpanya, at puno ito. Siyempre, hindi niya kayang lokohin ang sarili niya considering na siya ang CEO doon. Kaya naman subconsciously gusto niyang bitawan ang kamay niya, pero mahigpit na hinawakan ni Harvey ang kamay niya. Bastos, bumalik ka rito. Noong una, medyo awkward ang pakiramdam ni Dawn. Ngayon, nilalamon siya ng matinding galit. Sa katunayan, pinili niya ang bouquet na may matinding pag-iingat dahil nagkakahalaga ito ng higit sa $1,000. Siguradong magagalit siya kung ibinato ito sa sahig ng ganoon lang. Ang mas importante dito ay yung bastard na nakahawak sa kamay ng Diyosa ko. Hindi ko pa kayang hawakan ang kamay niya. Sinira mo ang bulaklak ko. Kaya mo bang balansehin ito? Sino ka? Hinampas ni Dawn ng kaliwang kamay ang pinto ng elevator at pilit itong binuksan. Damn it! Mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng mabigat na presyo para dito. Harvey York Rise to Power. Kabanata 4. Paliwanag. Bakit kailangan kong magbigay ng paliwanag? Malamig na sabi ni Harvey. Una, asawa ko si Mandy. Mangyaring lumayo sa kanya. Kung gusto mong magkagulo, pumunta ka sa ibang lugar. Pangalawa, kung mahilig ang misis ko ng rosas, bibili ako para sa kanya. Siya ay napakaganda. Paano nababagay sa kanya ang mga simple at murang bagay? Ako mismo ang magpapadala sa kanya ng rosas mula sa Prague ngayong gabi. Ano ba naman itong bakla? Ikaw ba ay mentally retarded o sadyang tanga? Ang isang rosas mula sa Prague ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000. Narinig ko na humiling ka ng scooter mula kay Zimmer Sr. kahapon. Wala kang pagmamayari. Kahit na ibenta mo ang iyong bato, hindi mo kayang bilhin ang isa sa mga ito. Bakit ka matapang, nagpapalabas ng palabas dito? Nanlamig ang itsura ni Dawn. Nasiyahan siya sa isang privileged status sa York Enterprise. Paano ako nakakausap ng isang manugang na tulad niya? Isa pa, ang pinaka-ikinagalit niya ay ang pangyayaring dinurog ni Harvey ang kanyang mga bulaklak at kinaladkad si Mandy papasok ng elevator. Ano ba ang sinusubukang gawin ng bastard na ito? Sa pag-iisip niyan, biglang ngumiti si Dawn ng malamig. Mukhang sigurado siya sa sarili niya. Mandy, hindi ba kailangan mo ng $5,000,000 para sa pondo ng iyong kumpanya? Matutulungan kita dyan. Ano? Natigilan si Mandy. Mahinahong sinabi ni Dawn, Mandy, alam kong kailangan ng kumpanya mo ng $5,000,000. Sa kabutihang palad, mayroon akong ganoong halaga, at maaari itong magamit bilang isang pondo para sa pamumuhunan. Kung may oras ka, samahan mo akong kumain mamayang hapon, sayo yan. Seryoso ka, binitawan ni Mandy ang kamay ni Harvey nang hindi namamalayan. Ang kumpanya ay talagang nangangailangan ng ganoong kalaking pera. Lagi kong tinutupad ang aking salita. Mukha namang confident si Dawn. Oo naman, matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, sa wakas ay ibinigay niya ang kanyang mga salita. Kung hindi niya makuha ang pondo, malamang na malugi ang kanyang kumpanya. Fair na, Mandy, pwede nating pag-usapan ang project at kung saan tayo mag-lunch, magalang na sabi ni Dawn. Mahal, hindi ka makakasama sa kanya. Bago pa makapagsalita si Mandy, galit na pinandilatan ni Harvey si Dawn. Lumala ang ekspresyon ng mukha niya. Dawn, binalaan na kita. Mas mabuting layuan mo ang asawa ko. Ngumisi si Dawn. Paano magdedesisyon ng isang walang kwentang manugang tungkol dito? Bakit? Natatakot ka ba na lokohin ka niya? Napangiti ng mahina si Dawn dahil doon. Wala kang binuksan, sa tingin mo ba mababago mo ang iyong kapalaran? Ay, nag-iba ang ekspresyon ni Harvey, at gusto pa niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Mandy sa elevator at malamig na sinabi, Harvey, huwag kang maging hindi makatwiran. Ako ba ay hindi makatwiran? Natigilan si Harvey. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang investment na ito? Dismayadong tumingin si Mandy kay Harvey. Kung mas may kaya siya, hindi ko na kailangang maging ganito. Napabuntong hininga siya at sinundan si Dawn palabas ng lobby ng kumpanya. Saka siya sumakay sa BMW. Darling, nang makitang sumakay si Mandy sa kotse ni Dawn, mabilis niya itong sinundan. Pagkatapos ay sinabi niya, Darling, huwag kang sumama sa kanya. Meron akong pera, bibigyan kita ng $5,000,000. Harvey, bakit hindi ka pumunta at maghanap ng trabaho? Huwag kang mangarap ng gising dito.
Napabuntong hininga si Mandy. Pero, may sasabihin pa sana si Harvey. Naglalakad na ngayon si Dawn papunta sa kanya. Tinapik niya ang balikat ni Harvey at same time na sinabing, anong meron? Naghahanap ka ba ng trabaho na isinasaalang-alang na ikaw ay isang walang kwenta? Kailangan mo ba akong magrekomenda ng isa para sa iyo? Sa kabutihang palad, ang aking kumpanya ay nangangailangan ng mga tagapaglinis. Gusto mo bang subukan ito? Babayaran ka ng humigit kumulang $200 bawat buwan. Babayaran kita ng $50 pa bilang iyong subsidy para kay Mandy. Paano na? Seryosong sabi ni Dawn, ang York Enterprise ay pagmamay-ari ng mga York. Hindi madaling makapasok sa ganitong kalaking kumpanya. Huwag palampasin ang pagkakataong tulad nito. Dapat pag-isipan mong mabuti. Itinulak ni Harvey ang kamay ni Dawn at malamig na sinabi, hindi ko kailangan iyon. Nako, napaka-on-rate mo. Umiling si Dawn, at hindi na siya mapakali kay Harvey. Binuksan niya ang pinto ng kanyang BMW at agad na sumakay sa kotse. Honey, huwag ka nang sumama sa kanya. Matutulungan kita sa $5 milyong na iyon. Hindi nagpahuli si Harvey habang nakatitig kay Mandy, umaasang magbabago ang isip nito. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Mandy ang kahilingan ni Harvey. Harvey, huwag ka nang sumigaw. Mas mabuting huwag kang mangarap dito kung gaano ka kahirap. Anong magagawa mo kay Mandy? Mayroon ka bang $5 milyong? Kilala mo ba ang CEO ng York Enterprise? Ikaw, mas mabuting isipin mo kung saan ka dapat manglilimos ng pera pagkatapos mong makick out sa Zimmers, tumawa ng malakas si Dawn. Ibinaba ni Dawn ang bintana ng kanyang sasakyan at ngumiti ng pang-aalipusta. Sigaw ni Harvey, Dawn. Huwag masyadong mayabang sa sarili mo dahil lang sa mayaman ka. Sorry, damn it. Ang sarap talaga sa pakiramdam, ang maging mayaman. Madali kong hilingin sa asawa mo na sumama sa akin dahil lang kaya ko. Kung gusto kong sumakay siya sa kotse ko, wala siyang choice kundi sumunod. Kung gusto kong hiwalayan kanya, kailangan niyang kumilos ng naaayon. Humagalpak ng tawa ang Dawn. Pagkaalis ni Dawn sa kanyang sasakyan, si Harvey ay nakatayo sa pasukan ng kumpanya na walang pag-asa. Nagawa ng isang project manager mula sa York Enterprise na isakay ang aking asawa sa kanyang sasakyan. Hiniling pa niya sa asawa ko na hiwalayan ako. Ang York Enterprise ay walang iba kundi isang kumpanya sa ilalim ng Yorks. Damn it! Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang lumang telepono at dinil ang contact number noong nakaraang araw. Ako ito, matutulungan ko ang mga York, ngunit mayroon akong dalawang kondisyon. Una, akin na ang York Enterprise simula ngayon. Pangalawa, tinutulungan akong mag-order ng pinakamahusay na mga rosas mula sa Prague at ipadala ang mga ito sa kumpanya ng advertising ng Zimmer gamit ang paraan na karaniwang gin-asto ng mga kababaihan. Kabanata 5. Sir, isusumbong ko agad kay Hepe. Ikaw. Huwag mong subukang makipag-bargain sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang buong York Enterprise. Bago pa makapagsalita ang nasa kabilang dulo ay mabilis na ibinaba ni Harvey ang tawag. Sa Gold Coast Villa area, ang bawat villa ay espesyal na idinisenyo ng mga kilalang designer sa buong mundo. Mula sa mga uri ng ceramic tile hanggang sa mga uri ng puno, lahat sila ay maingat na pinili. Ito ay talagang hindi isang lugar kung saan ang mga tao ay kayang bayaran kahit na sila ay mayaman. Nang mga oras na iyon, nagpapahinga si Harvey sa couch sa balcony. Sa tapat niya ay ang kasalukuyang pinuno ng York si Jonathan York. Siya ang tiyuhin ni Harvey, at siya ang humiling sa driver na sunduin si Harvey at ihatid siya sa villa ngayon. Nang makita ang walang pakialam na si Harvey, ngumiti si Jonathan at sinabing, Harvey, hindi pa tayo nagkikita ngayong taon. Mas gwapo ka at mas energetic. Tito, hindi na natin kailangang magpatalo. Umabot lang sa punto. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong tulungan ko ang mga York? Paano mo gustong kontrolin ko ang buong sitwasyon? Tahimik na tanong ni Harvey, ni hindi man lang niya nilingan si Jonathan. Ngumisi si Jonathan. Harvey, dapat straightforward kang tao. Kung gayon, magtatapat ako sa iyo. Sa sandaling iyon, mukhang walang magawa si Jonathan. Siya ay isang maimpluwensyang at makapangyarihang tao sa Niamey. Maaari siyang magkaroon ng malaking epekto sa buong lungsod sa pamamagitan lamang ng pagkilos.
Ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakumbaba at magpasakop kay Harvey, naalala na mayroon siyang kahilingan. Ang aming pamilya ay sumusunod sa mga uso at namumuhunan ng pera sa stock market ng futures ng langis. Dahil dito, dumanas kami ng matinding pagkalugi. Ngayon ang pondo ng pamilya namin ay, tama na, magkano ba ang kailangan mo? Hindi gaano, halos $1 bilyong lang. Ano, bahagyang naningkit ang mata ni Harvey. $1 bilyong, bakit hindi ka pumunta at magnakaw ng bangko? Regarding that, Leader York, may iba pa akong business na dapat hawakan. Mauuna na ako. Agad na tumayo si Harvey at aalis na sana. Harvey's, naging balisa si Jonathan ng mga oras na iyon. Agad niyang sinabi, we do need this much money really. Kung wala tayo nito, mapuputol ang ating pondo, at masisira ang ating malaking kumpanya. At saka, kaya kung tuparin ang hiling mo. Tumingin ng malalim si Harvey sa mga mata ni Jonathan at medyo walang magawa, nakikita ko ang iyong sinseridad. Pero ang problema ay saan ako kukuha ng ganoon kalaking halaga. Harvey, gusto mo bang makitang tuluyang nawasak ang pamilya natin? Mayroon kang halos $1 trilyong sa iyong mga offshore account. Maaari kang tumulong na iligtas ang mga York sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa amin ng ilan dito. Kinabahan si Jonathan na namula ang kanyang mga mata. Huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Nung una, ngumiti si Harvey. Nang marinig niya iyon ay umasim ang ekspresyon ng mukha niya. Tito, sa naaalala ko, naniniwala ang buong pamilya ng York na hindi ako maaaring maging tagapagmana ng York noong panahong iyon. Mayroong mga ilang daan sa amin sa Yorks. Inusisa mo ako at pinarusahan ako ng malupit. Dati akong naging malaking kontribusyon sa pamilya, ngunit pinalayas ako na parang masamang itlog. Ngayon ay hinihiling mo sa akin na alalahanin kung saan ako nanggaling. Hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa? Bakit hindi mo iniisip kung gaano kalaki ang kinita ko para sa pamilya sa mga nakaraang taon? Nagsusumikap ako. Nasiyahan ka sa pera at benepisyong nakuha ko at sa huli ay tumanggi kang aprubahan ako. Naging manugang ako sa ibang pamilya nitong mga nakaraang taon. Nabubuhay ako ng napakalungkot na buhay. Hindi ka man lang bumisita o tumulong. Kung wala ka sa isang malaking krisis, maaalala mo pa ba ang tungkol sa dating tagapagmana ngayon? Malinaw na sinabi ni Harvey ang bawat salita. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jonathan. Agad niyang sinabi, Harvey's, nagkamali kami. Humingi kami ng tawad sa iyo. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Ngunit kailangan namin na tulungan mo muna kaming malutas ang krisis na ito. Maaari akong gumawa ng mga desisyon dito. Mula ngayon, ikaw na ang CEO ng York Enterprise. Bagamat hindi ang York Enterprise ang pinakamalaking kumpanya sa ilalim ng Yorks, isa ito na may pinakamaraming potensyal. Nakatuon ito sa pamumuhunan ng anghel. Bilang karagdagan, nagmamay-ari siya ng mga bahagi ng maraming kumpanya sa buong Niamey, kabilang ang maraming mga bagong produkto at planong ilista. Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa ilalim ng responsibilidad ng anak ni Jonathan, Belle York. Pinsan siya ni Harvey. Nakapagtataka, handang ibigay ni Jonathan ang negosyo sa kanya. Okay, eto ang deal. Saglit itong pinag-isipan ni Harvey. Noong una, ayaw niyang mangabala sa mga York. Pero naaalala pa rin niya ang nangyari noong umagang iyon. Kung hindi niya kinuha ang Enterprise, madali siyang mabuli at isumpa ng sinuman. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko ng maayos. Kailangan mo lang pumunta sa kumpanya at pirmahan ang mga dokumento bukas. At saka, mag-aayos din ako ng mga rosas mula sa Prague. Nakahinga ng maluwag si Jonathan. Kung hindi pumayag si Harvey na tulungan sila, ang mga York ay magdusa ng gusto kahit na hindi sila sira. Walang pakialam si Harvey sa kanya. Kung hindi niya kakayanin ang ganoong kaliit na bagay, hindi rin siya makakaligtas sa larangan ng negosyo. By the way, pahiram sa akin nitong suit. Aalis na sana si Harvey. Ngunit may nakita siyang bagong suit sa sofa, at nagningning ang kanyang mga mata. Pupunta siya sa isang meeting kasama ang kanyang mga kaklase mula sa kolehiyo ng gabing iyon, at nag-aalala pa rin siya na wala siyang magandang damit na maisusuot. Huli na para bumili siya ngayon, kaya nagpasya siyang hiramin ito kay Jonathan. Wala naman, kung gusto mo, kunin mo. Ito ay regalo mula kay Armani, at ang tag ng presyo ay buo pa rin. Casual na tumango si Jonathan. Kahit na ang suit ay mahal, ito ay mapatla kumpara sa $1 bilyong.
Paano ito maaalagaan ng isang pinuno ng York's Company? Hindi ito masyadong inisip ni Harvey, kaya agad siyang nagpalit ng damit sa locker room. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sarili niyang sapatos at tumingin sa kabinet ng sapatos ni Jonathan nang may pang-aalipusta. Parang mabaho ang paa ni Jonathan. Ayokong magsuot ng sapatos niya. Magsusuot lang ako ng sandals ko. Narinig niyang dadalo sa pulong ang bawat kaklase sa gabing iyon. Parang ang ganda ng college that year. Darating din si Wendy Sorrell. Medyo natuwa si Harvey. Pagkaalis ni Harvey sa bakuran ng villa, sumipol siya at sumakay sa kanyang lumang electric bicycle para pumunta sa Platinum Hotel. Doon gaganapin ang pagpupulong, at natatakot siyang mahuhuli siya kung huli na siya. Biglang tumunog ang malakas na busina ng sasakyan. Isang Porsche ang huminto sa tabi ni Harvey, at dahan-daang bumaba ang mga bintana. Nakita niyang hinubad ng kanyang biyenan ang kanyang salaming pang-araw at malamig na tumingin sa kanya. Agad siyang naging awkward. Kahit na si Lillian Yates ang biyenan ni Harvey, mukha siyang 30 years old na babae mula nang maalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura at kalusugan. Mukha siyang regal, at madaling makita ng isa ang kaunting pagkakahawig nila ni Mandy dahil pareho silang maganda. Gayunpaman, nakatingin siya kay Harvey sa sandaling iyon. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Saan mo nakuha ang suit na iyon?" Sa loob ng 3 taon na dinala si Harvey, ang taong pinakakinatatakutan niya ay si Lillian. Nang marinig iyon, agad niyang sinabi sa malumanay na boses, "Nay, hiniram ko ito sa isang kaibigan." "Oh, may mga kaibigan ka ba?" Malamig na ngumiti si Lillian. Pagkatapos ay sinabi niya, "May nagsabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon sa kumpanya. Dahil ikaw ay walang kakayahan sa paggawa ng isang bagay na matagumpay. Umuwi ka na at ayusin ang mga gamit mo ngayong gabi. Pumirma sa divorce agreement bukas. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang iyong sustento." Ang malamig na panginginig ay damaloy sa kanyang gulugod. "Pero, nanay, mahal na mahal ko si Mandy. Hindi ako mabubuhay kung wala ito." Nang marinig iyon, malamig na tumawa si Lillian at sinabing, "Huwag mo akong tawaging nanay mo. Hindi ako karapat-dapat. Kung ako nga ang magiging nanay mo, natatakot ako na maging ang aking mga ninuno ay mabaigaw tungkol dito. At saka, sinasabi mong mahal mo ang anak ko. Paano? Paano mo siya mamahalin dahil isa kang walang kwenta? Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa takdang aralin? Alam mo ba na sinira mo ang mga pangunahing taon ng buhay ng aking anak sa huling 3 taon? Kanina lang, tinawagan ako ni Don. Handa daw siyang magbayad ng $1,000,000 bilang regalo sa kasal basta't ibigay ko sa kanya ang aking basbas at hayaan siyang pakasalan si Mandy. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Natatakot ako na hindi ka pa sigurado tungkol doon." Maraming salamat po sa pakikinig. Sa kwento ni Master York. Paki-follow na lang po ang ating page. Para sa mga kabanatang ating pang pagsasalusaluhan. Edited by Viper. Thanks and God bless.